Sa liblib na baryo ng San Elias, nakatago sa likod ng malalawak na taniman ng tubo at palay, ay naninirahan ng isang binatang magsasaka na si Elias. 25 anyos lamang siya, ngunit tila mas matanda sa kanyang edad dahil sa araw-araw na pagkakayod sa bukid. Kayumanggi ang balat, matipuno ang katawan at may mga matang palaging alerto sa bawat kilos ng kalikasan. Kung may paparating na ulan, kung may peste sa pananim, o kung may nagtatangkang magnakaw sa kanyang maliit na lupain. Iisa lamang ang kanyang yaman, ang kanyang kalabaw na siluntian, ang kanyang asadang may bitak na, at ang lupang minana niya sa kanyang yumaong ama. Isang hektaryang palayan na halos palaging tuyo tuwing tag-araw at binabaha naman tuwing tag-ulan. Pero mahal na mahal niya ang lupaing ito, sapagkat ito ang simbolo ng dugo at pawis ng kanyang ama at ina, mga magsasakang namatay sa hirap at gutom ng walang katarungan. Ang baryo nila ay nasa ilalim ng anino ng isang dambuhalang hasyenda na pag-aari ni Don Marcelo Evangelista, isang matandang sakim sa lupa at kapangyarihan. Tanging ang mayayamang kaalyado lamang nito ang binibigyan ng magandang trato. Ang mahihirap na magsasaka gaya ni Elias ay palaging pinagbabantaan. Binibili ang lupa sa murang halaga at kung hindi pumayag ay pilit na inaalisan ng karapatan. Ako na lang ang natitirang hindi mo pa nabibili. Bulong ni Elias minsan habang nakatingin sa malayo, sa dulo ng kanyang palayan kung saan makikita na ang bakod ng hasyenda. Hindi siya natatakot, subalit batid niyang ang hindi pagsunod kay Don Marcelo ay may kapalit, panggugulo, pananakot, at kung minsan ay misteryosong pagkawala ng mga taong tumutol. Usap-usapan sa baryo na ang pinsan ng Don, isang malakas na albularyong si Mang Luben, ang siyang gumagawa ng mga parusa. May kapangyarihang nakukuha raw sa mga itim na orasyon at may mga anting-anting na pinagluma ng panahon. Ngunit sa kabila ng panganib, patuloy si Elias sa pagtatanim at pag-aalaga ng kanyang lupa. Hindi siya kayang bilhin at sa kanyang paniniwala, darating ang araw na ang lupaing kanyang iniingatan ay magbubunga ng ginto. Hindi literal, kundi sa anyo ng kasaganaan, kapayapaan at dangal. Isang hapon, habang pauwi na si Elias mula sa pagtatanim, nadaanan niya ang makitid na daan sa tabing gubat. Isang lugar na bihira niyang tinatahak sapagkat may mga kwento-kwento ng mga engkanto at maligno na naninirahan doon. Ngunit dahil sa lakas ng ulan, napilitan siyang dumaan dito upang makaiwas sa rumaragasang tubig sa kabilang banda ng ilog. Habang sinusuyod nila ni Luntian ang maputik na daan, may narinig siyang mahinang pag-iyak. "Huu! Huu!" Napahinto siya. "May tao ba?" Walang sumagot, kundi ang huni ng mga kuliglig. Ngunit hindi iyon ang normal na iyak ng hayop. Isa pa, may aninong gumalaw sa likod ng punong mangga. Dahan-dahang bumaba si Elias sa kalabaw, bitbit ang kanyang itak na lagi niyang dala. "May kailangan ka ba?" tanong niya habang palapit. Doon niya ito nakita. Isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Mukha itong tao, babae, may balat na parang porselana, ngunit ang buhok ay kulay gintong kumikislap kahit madilim ang langit. Nakatayo ito sa ilalim ng punong kahoy, suot ang simpleng puting saya na hindi nababasa sa ulan. Hindi siya natatakot, ngunit ramdam niya ang kakaibang lamig sa paligid. Tila huminto ang mundo sa bawat hakbang niya palapit. "Ako'y hindi kaaway," wika ng babae sa tinig na parang alon sa dagat. "Ako'y galing sa sinaunang lahi ng mga tao, ngunit di na kami kilala. Kailangan ko ng tulong." Nanatiling nakatitig si Elias, at bagamat nangangatal ang tuhod niya sa kaba, umusal siya ng panalangin. "Sino ka ba talaga?" tanong niya. "Ako'y si Anila, anak ng lahi ng gintong buhok. Ako'y ipinadala upang protektahan ang isang taong magbabalik ng balanse sa lupaing ito." "Balanse?"
tumango si Anila. Ang yaman ng lupaing ito ay nilalamon na ng kasakiman. Kung hindi mapipigilan, ang kadilimang nilikha ng albularyong kamag-anak ng hatyendero ay sisipsip sa lakas ng kalikasan. Isa kang tagapamagitan, ngunit di mo kayang mag-isa. Bakit ako? Magsasaka lang ako. Dahil ikaw lamang ang hindi yumuko at ikaw lamang ang may pusong malinis. Tahimik si Elias. Ang ulan ay biglang tumigil. Ang paligid ay nabalot ng kakaibang liwanag. Tutulungan kita, wika ni Anila. Ngunit kailangan mong buksan ang puso't isip mo sa mundong hindi mo pa nakikita. Bago pa man makasagot si Elias, isang liwanag ang lumabas mula sa palad ni Anila at humaplos sa kanyang noo. Napapikit siya at sa sandaling iyon, parang may pumasok sa kanyang diwa. Mga imahe ng lumang digmaan, ng kapangyarihan, ng lupaing nilamon ng apoy, at ng engkantong nagtago upang muling mabuhay ang kalikasan. Pagdilat niya, nag-iisa na siya sa gubat. Wala na si Anila, ngunit sa kanyang kamay ay may bakas ng gintong alikabok, at sa kanyang isipan ay isang bagong layunin. Muling lumubog ang araw sa San Elias. Sa mga taniman ng tubo na pumapalibot sa hasyenda, nagumpisang humuni ang mga kuliglig at nagliparan ang mga paniki sa himpapawid. Sa katahimikan ng gabi, tila may gumagalaw sa gitna ng tanimang walang bantay. Hindi hayop, kundi mga taong gumagapang sa putikan. Hindi ito ordinaryong mga tao. Sila'y mga tagasunod ni Mang Luben, ang albularyong kamag-anak ni Don Marcelo. May hawak silang mga bote ng itim na langis, pulang kandila, at mga pinatuyong balat ng sawa. Pinaniniwalaang ang bawat pananim na madadaanan nila ay mawawalan ng lakas at di na mamumunga, maliban na lang kung ipagbibili ang lupa sa Don. Sa gitna ng tubuhan, isa sa kanila ang biglang huminto. "Sandali," wika ng lalaking may maskara. "May kakaiba rito." Itinuro niya ang isang parte ng lupa kung saan tila may liwanag na nagmumula sa ilalim, bagamat walang bituin sa langit at walang buwan. Dumapo ang malamig na hangin sa kanilang mga batok. "Huwag na tayong tumuloy dyan," bulong ng isa. "May bantay ang lugar na yan. Hindi normal." Ngunit ngumisi si Mang Luben mula sa likuran nila. Ang sinumang lugar na may liwanag sa gitna ng dilim ay may lihim, at ang lihim ay akin. Sa kabilang banda naman ng baryo, si Elias ay hindi mapakali. Gabi na, ngunit nakaupo pa rin siya sa tabi ng kanyang bintana, hawak-hawak ang isang maliit na sisidlan na puno ng alikabok na ginto, ang iniwan ni Anila. Sa tuwing pinagmamasdan niya ito, may bahagyang init sa kanyang palad. Hindi ito naglalaho. Bigla siyang napabalikwas nang may kumatok sa pinto. Tok, tok, tok. Mabigat, mabagal, parang pinipilit. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang itak na nakasabit sa gilid ng pintuan at bumuntong hininga. "Sino yan?" Walang sumagot. Binuksan niya ang pinto ng dahan-dahan. Walang tao sa harap ng kanyang kubo. Tanging hangin lamang na may dalang amoy ng nasusunog na dahon. Ngunit pagkasara niya ng pinto, napalingon siya sa loob ng kanyang silid. May marka na ng putik ang sahig, parang may nakapasok. At sa kanyang paningin, sa sulok ng silid ay may isang anino na hindi gumagalaw, nakatayo lamang. "Lumabas ka dyan," sigaw ni Elias, itinutok ang itak. Sa iglap ng liwanag ng kidlat, nakita niya ang buong anyo. Isang nilalang na waring walang muka, balot sa itim, at ang katawan ay parang usok na pilit tumitibay. "Ang lupa mo'y hindi na sayo," bulong ng nilalang. "Ibigay mo na habang may panahon." Lakas loob na lumapit si Elias, ngunit sa bawat hakbang ay tila lumalalim ang sahig, parang nalulubog siya sa sariling bahay. Hanggang sa biglang may sumiklab na gintong liwanag mula sa kanyang palad. Napaatras ang nilalang,
nagsisigaw na parang nasasaktan. "Hindi mo ako kayang labanan." Bulong ng engkanto sa hangin bago ito tuluyang nawala na parang usok na hinihipan ng hangin. Napaupo si Elias. Nangangaligkig ang kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, naranasan niyang salakayin ng aninong hindi niya maipaliwanag. Ngunit ngayon ay buo na ang kanyang paniniwala. Ang labang ito ay hindi lamang laban ng katawan, kundi pati ng kaluluwa. Kinabukasan, pinuntahan niya si Kabadong, isang matandang albularyo ng baryo na hindi kampi kay Don Marcelo. Marami nang tinulungan si Kabadong noon, mula sa sakit ng tiyan hanggang sa mga masamang espiritu sa bukirin. "Anong nakita mo, iho?" Tanong ng matanda habang kinukudkud ang niyog na panglangis sa kanyang likod bahay. "Hindi ko alam kung anino o espiritu, basta alam kong galing sa kanila, sa mga alipores ni Mang Luben," sagot ni Elias. Tumango si Kabadong. Gumagalaw na sila, alam na nilang hindi ka basta-basta. At kung totoo ang sinabi mong engkanta na may gintong buhok, abay hindi ka na ordinaryong magsasaka ngayon, Elias. Isa ka ng bahagi ng kasaysayan ng lupang ito. Tulungan mo ako, pakiusap ng binata. Ayokong mapasakamay nila ang lupa namin. Hindi lang lupa ang gusto nila, Elias. Gusto nila ang puso ng lugar na ito, ang likas na lakas. At kung tama ang hinala ko, nasa ilalim ng lupain mo ang pinakamatandang puno ng buhay, ang punong ginto. Napakunot noo si Elias. "Ano yon?" Isinalaysay ni Kabadong na noon pa man may isang punong gininto sa ilalim ng San Elias. Hindi ito nakikita ng karaniwang mata, ngunit sumisibol ito tuwing may isang tao na handang mamatay para sa dangal ng lupa. At ang punong iyon ay may ugat na konektado sa diwa ng kalikasan. Kapag ito'y nakuha ng masasama, magugunaw ang balanse ng buong kapaligiran. Marami na ang nagtangkang hanapin yon, pero walang nakakakita, dagdag ni Kabadong. Pero kung kasama mo ang isang nilalang ng liwanag, si Anila? Oo, maaaring siya ang magdadala sa iyo roon. Nagpasya si Elias. Hindi na siya maghihintay ng susunod na pagsalakay. Magsisimula na ang tunay na laban. At sa gabing iyon, sa lilim ng mga bituin, muli siyang dumaan sa daang gubat upang hanapin si Anila. Ang kanyang puso ay puno ng kaba, ngunit buo ang paninindigan. Hindi na siya magsasakang tahimik lamang. Isa na siyang tagapag-ingat ng lupang hindi na para sa kanya lamang, kundi para sa buong bayan. Naglalakad si Elias sa makitid na daan sa gitna ng kagubatan ng San Elias, sa ilalim ng mga punong kawayan at niyog, sa pagitan ng mga damong tumutubo sa dilim, ay dala niya ang isang ilawan at ang sisidlang may gintong alikabok. Tahimik ang gabi, ngunit hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan bago sumiklab ang unos. "Anila," bulong ni Elias habang tinatanaw ang langit. "Ipakita mo ulit ang sarili mo. Kailangan kita." Sa gitna ng madamong lugar, napansin niyang kumikislap ang buhangin sa paligid. Isa-isang sumisindi ang mga alitap-tap at sa kanilang gitna, dahan-dahang lumitaw si Anila, nakasuot ng puting bestida at ang kanyang gintong buhok ay umaalon sa hanging hindi niya nararamdaman. "Elias," tawag ng engkanta, ang boses ay parang musika. "Nararamdaman ko ang panganib na lumalapit. Ang madilim na albularyo at ang kanyang sinumpang kamag-anak ay gustong angkinin ang pinakabanal na ugat ng lupaing ito." "Alam ko na," sagot ni Elias. "At ayon kay Kabadong, ikaw lang ang makakatulong sa akin para matagpuan ang punong ginto." Tumango si Anila. Ang punong iyon ay hindi lang puno. Isa itong buhay na kaluluwa ng kalikasan. Kapag naputol ang ugat nito, unti-unting mamamatay ang mga pananim, tutuyuin ang ilog, at ang hangin ay magiging lason. Napabuntong hininga si Elias. "Ano ang dapat kong gawin?" "Sumama ka sa akin," tugon ni Anila.
Ngunit bago natin marating ang sentro ng kagubatan, kailangan mo munang mapasa akin ang puso ng lupa. Napakunot noo si Elias. Ano yon? Pumitas si Anila ng isang puting bulaklak na tila kumikislap. Ipinatong niya ito sa palad ni Elias. Pagdakay lumitaw ang mga ugat ng bulaklak, pumasok sa balat niya at kumalat sa kanyang braso. Napasinghap si Elias, parang may dumadaloy na liwanag sa loob ng kanyang katawan. Sa isang iglap, parang dumami ang naririnig niya. Ang pag-iyak ng lupa, ang pagdaing ng puno, ang bulong ng mga hayop. Ngayon ay isa ka ng bantay ng kalikasan, wika ni Anila. Hindi ka ordinaryong magsasaka, may bahagi ka na ng kapangyarihan ng kagubatan. Bigla namang may naganap na pagyanig sa lupa. Sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Sigaw ng isang nilalang na hindi tao. Nag-umpisa na sila, ani Anila. Narito na ang mga tagasunod ni Mang Luben. Sa kabilang dako, sa Villa Monteverde, ang tahanan ni Don Marcelo, nakaupo siya sa balkonahe habang nakamasid sa kanyang mga tauhan. Nagkalat na ang mga anino sa taniman? Tanong niya. Opo, Don, sagot ng katiwala niyang si Rico. Wala nang ani ang mga palayan at tubuhan ng mga tumangging magbenta ng lupa. Karamihan ay nangangatog na sa takot. Maganda, ilapit mo ang balita kay Mang Luben at ipaalam mong ang huling target ay si Elias. Ayokong magtagumpay ang batang yon. Sa ilalim ng lumang punong akasya sa likod ng hasyenda, si Mang Luben ay abala sa paglalagay ng mga mutya sa altar ng itim na kahoy. May hawak siyang palayok na may baga at langis, at ang usok nito'y bumubuo ng anyo ng isang puno na sinasakal ng ahas. Ang punong ginto, malapit ko na ring makuha, bulong niya. At ang engkantada, kailangang mawala siya sa daan. Samantala, si Elias at Anila ay naglalakad paakyat sa isang masukal na burol, tinatawag na Burol ng Bulalakaw, isang lugar na sagrado para sa mga nilalang ng kagubatan. Dito raw unang bumagsak ang sinag ng araw sa unang liwanag ng mundo, at dito rin pinanganak ang pinakamatandang puno ng San Elias. Habang umaakyat, pansin ni Elias na nag-iiba ang paligid. Nagiging mas makulay, mas matingkad ang mga halaman at ang hangin ay mabango, parang pinaghalong banilya at mga bulaklak. Sa gitna ng burol ay may malawak na guwang. Sa gitna nito, lumilitaw ang ugat ng isang gintong puno na nakabaon sa lupa. Yan ba ang punong ginto? Tanong ni Elias. Hindi pa, sagot ni Anila. Ugat pa lamang, ngunit dito nagsisimula ang daan patungo sa tunay na puno. Ngunit, may sumulpot na 3 nilalang mula sa lilim, matataas, balingkinitan, at may mga mata na parang apoy. May hawak silang sibat na may itim na talim. Mga tagabantay, sabi ni Anila. Hindi sila kaaway, ngunit susubukin nila kung karapat-dapat kang lumapit. Humakbang si Elias, dala ang kanyang itak at ang lakas na ibinigay ng bulaklak ni Anila. Tumibok ang lupa at lumapit ang unang tagabantay, humahataw ng sibat. Nagtagpo ang kanilang mga sandata, ngunit hindi lakas ang labanan, kundi ang katatagan ng loob. Sa bawat hampas, sinusubok ang tibay ng puso ni Elias at sa dulo, pinili niyang ibaba ang kanyang sandata. Hindi ako narito para makipagdigma. Narito ako para ipagtanggol ang lupaing minamahal ko, sabi niya. Tumigil ang tagabantay, tumango at lumayo. Nakapasa ka, ani Anila, bahagyang ngumiti. Biglang may lumindol, at mula sa lupa, unti-unting bumuka ang isang daan patungo sa ilalim ng burol, isang lihim na daan patungo sa puso ng kagubatan. Diyan natin matatagpuan ang punong ginto, wika ni Anila. Ngunit sa di kalayuan, nakamasid mula sa ulap ng itim na usok si Mang Luben. Sa kanyang mga mata ay nagliliyab ang galit. Hindi pa tapos ang lahat, Elias.
Hindi mo alam kung sino talaga ang kasama mo. Ang daang bumukas sa gitna ng burol ng bulalakaw ay tila nililok ng panahon. Mga batong bilog, ang bawat hakbang ay may tunog na nagmumula sa ilalim na parang hinahanap ang tibok ng puso ni Elias. Kasama niya si Anila na may hawak na ilawan na gawa sa sinag ng buwan. Sa kanilang pagbaba, napansin ni Elias ang mga ukit sa dingding ng kuweba. Mga larawan ng punong may gintong bunga, mga tao't nilalang na magkasamang nagtatanim, at sa dulo, isang larawan ng isang nilalang na nakabalot sa itim, sinasakalang puno. Anila, sino yung nilalang na yan? Tanong ni Elias habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo, hindi dahil sa init kundi sa bigat ng enerhiya sa paligid. Siya si Salomagui, ang unang albularyong nagtaksil sa kalikasan, sagot ni Anila. Ginamit niya ang agimat para sa sariling kapangyarihan. Dahil sa kanya, kinailangan naming itago ang punong ginto sa ilalim ng lupa upang hindi ito malason ng kanyang kasakiman. Tumigil sila sa isang silid sa pinakailalim. Doon sa gitna ng kuweba ay nakatindig ang punong ginto. Isang punong may balat na tila pinaghalo ang kahoy at gintong metal. Ang mga dahon nito ay makinang na berde at sa bawat galaw ng hangin, tumutunog ito na parang kampanilya. Lumingon si Anila. Ito ang puso ng kagubatan. Kapag natanggal sa lugar o napatay, mawawala ang balanse ng buhay sa San Elias. Ang problema, Elias, nalaman na ito ni Mang Luben. Napakuyom ang kamaunang binata. Hindi ako papayag na makuha niya ito. Samantala, sa labas ng kagubatan, nagpatawag ng pulong si Don Marcelo sa loob ng malaking silid ng kanyang hasyenda. Naroon ang ilan sa kanyang mga katiwala, kasabwat, at si Mang Luben mismo. Wala na ba talagang babalak sumuko sa lupa nila? Tanong ni Don Marcelo. Si Elias na lang, sagot ng katiwala. Matigas ang ulo, mukhang sinasadyang asarin ka. Huwag niyong minamaliit ang batang yon, ani Mang Luben, habang sinisindihan ang kanyang itim na insenso. May gabay siyang hindi niyo maintindihan, pero kaya kong abutin siya, kahit sa kailaliman. Pumikit si Mang Luben. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang alingasngas ng makapal na usok. Parang may bumubulong sa hangin. Inutusan niya ang 3 anino, mga alagad ng itim na albularyang sinanay niyang tahimik sa loob ng mahabang panahon. Hanapin si Elias, sirain ang daang patungo sa punong ginto, at kung makita niyo ang engkanta, ilagay siya sa garapon ng kaluluwa. Sa kailaliman ng kuweba, habang iniikot ni Elias ang paningin sa paligid ng punong ginto, napansin niyang may isang butas sa ugat nito, parang may sinipsip na enerhiya. May nakapasok na rito, sabi niya. Nauna na ang mga tagasunod ni Mang Luben? Tumango si Anila. Oo, at ang mas masama, naubos na ang pananggalang ng puno sa loob ng 2 araw. Kapag hindi natin naibalik ang mga butil ng apoy sa pinakapuno, bibigay ito. Butil ng apoy? Iyon ang 3 butil na galing sa puso ng araw. Dati, iniwan ito ng mga diwata bilang panangga sa kasamaan. Ngunit ninakaw ni Salomagui noong unang panahon. At ngayon, ipinasa ito kay Mang Luben. Tumayo si Elias, humugot ng itak. Sabihin mo kung nasaan, kukunin ko. Lumingon si Anila sa isang mahiwagang salamin na mula sa alon ng hangin. Isa-isang lumitaw ang imahe ng mga lugar. Ang unang butil ay nasa duyan ng ulap, isang lugar sa bundok na nilalamon ng ulap sa gabi. Ang ikalawa ay sa ilog ng kamatayan, isang ilog na tuwing dilim ng buwan ay may kaluluwang nananahan. Ang ikatlo ay hawak mismo ni Mang Luben, nakatago sa kanyang panabing na itim. Paano ako makakarating sa 3 lugar na yan bago pa bumagsak ang puno? Tanong ni Elias. Sumagot si Anila. Ang oras ay hindi kakampi. Ngunit may taglay kang puso ng lupa.
at kaya kong dalhin ka sa unang lugar, sa duyan ng ulap." Hinawakan ni Anila ang kamay ni Elias. Sa isang iglap, pumulupot sa kanilang katawan ng liwanag. At nang bumalik ang liwanag, nasa ibabaw na sila ng bundok, sa gitna ng ulap. Ngunit hindi pa sila naglalakad, nang matagal ay may lumitaw na 3 nilalang. May mahahabang kuko, ang mata ay mapula, at ang hininga ay mabigat. Mga bantay ni Salumagui, bulong ni Anila. Hinugot ni Elias ang kanyang itak. Sa kanyang dibdib ay umilaw ang ugat na galing sa bulaklak. Parang nagliliyab ang kanyang mga kalamnan at ang kanyang mata ay tumalim. "Hindi ko hahayaang kunin niyo ang puso ng lupa," sigaw niya. At nagsimula ang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim sa gitna ng duyan ng ulap. Sa tuktok ng duyan ng ulap, sumagupa si Elias sa 3 nilalang na bantay ni Salumagui. Humihiyaw ang hangin sa lamig at sa bawat buhos ng ulap ay tila may mga aninong dumudungaw. Tila sinadyang biguin ang sino mang aangkin ng butil ng apoy. Ang mga kalaban ay kakaiba. Ang isa'y may balingkinitang katawan na parang daga ngunit may pakpak ng paniki. Ang pangalawa ay animoy nilalang mula sa putik at ang ikatlo'y taong apoy, may itim na mata at hiningang naglalabas ng usok. "Anila!" sigaw ni Elias habang umiiwas sa unang atake ng nilalang. "Hindi ko sila kayang sabayan sa dami. Kailangan kong malaman, saan ang butil?" "Sa gitna ng ulap," sagot ni Anila habang naglalakad sa hangin na parang ibabaw ng tubig. "May pulang bato roon at sa ilalim nito ang unang butil." Pumikit si Elias at huminga ng malalim. Ang mutyang nakabaon sa kanyang dibdib ay muling kumislot. Ang bulaklak na dati tinanim ni Anila ay tila nabuhay at gumapang sa kanyang balikat, nagiiwan ng apoy na asul. Humampas ang nilalang na may pakpak ng paniki, ngunit sa isang iglap, naiwasan ito ni Elias. Sa kanyang lakas at bilis, isang ikot ng katawan ang naging daan upang mapugutan niya ito ng ulo gamit ang kanyang itak. Sumugod ang nilalang mula sa putik. Bawat galaw nito ay malagkit at mabigat. Tila kumakain ng lupa ang mga hakbang. Itinapon nito si Elias palayo, ngunit tumalbog siya sa hangin. Parang hindi na siya apektado ng bigat ng lupa. "Lakas ng lupa at langit, pag-isahin!" sigaw ni Elias. Isang kidlat ang bumagsak mula sa langit, tumama sa kanyang kamay at nagbigay ng liwanag sa kanyang itak. Ang itak ay naging malabughaw na liwanag. Tinagpas ang putik na nilalang at hinati ito sa 2. Ngunit ang ikatlong nilalang, ang taong apoy, ay hindi natitinag. Lumalapit ito, bawat hakbang ay nagpapasiklab ng apoy sa paligid. Anila, ngayon ay hawak na ang kanyang kristal, ay biglang sumigaw. "Elias, huwag mong labanan ang apoy sa apoy, yakapin mo ang hangin." Mula sa ulap, umikot ang hangin sa paligid ni Elias. Tinangay ang apoy at bumalot sa kanyang katawan bilang pananggalang. Lumipad siya paitaas gamit ang alon ng ulap at sa isang mabilis na pagsalpok pababa, tumama ang kanyang itak sa dibdib ng taong apoy. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bundok. Nagliwanag ang langit at nang mawala ang anino ng kalaban, tumambad ang pulang batong sinasabi ni Anila. Dahan-dahang hinukay ito ni Elias. Nasa ilalim ng bato ang isang maliit na butong tila apoy na pinatigas. Sumisiklap ito sa palad ni Elias pero hindi siya nasusunog. "Ito na ang una," bulong ni Elias. "Ang unang butil ng apoy." Ngunit bago pa man nila maiayos ang paghahanda sa pagbaba, lumindol ang kabundukan. May nakatuntong sa lupang hindi dapat. May dumarating, ani Anila habang nanlilisik ang mata. Isang imahe ang lumitaw sa kalangitan, parang usok na nabuo sa anyo ng isang lalaking may baston, si Mang Luben. "Elias," bulong ng imahe, "ang una mong tagumpay ay simula lamang ng pagbagsak mo. Sa susunod na hakbang, hintayin mong mawala sa iyo ang liwanag." Pagkatapos ng ilang saglit, bumalik sa burol ng bulalakaw sina Elias at Anila.
ngunit may pagbabago na. Ang kagubatan ay tila namumutla. Ang mga puno ay unti-unting nawawala ng sigla. Ang punong ginto ay patuloy na lumalalim ang sugat sa ugat nito. Hindi na tayo maaaring tumigil, ani Anila. Kailangan nating kunin ang ikalawang butil bago tuluyang mamatay ang kalikasan. Nasaan ang ikalawa? Tanong ni Elias. Lumingon si Anila sa silangan kung saan bumubulong ang hangin sa himig ng kamatayan, sa tabing ng ilog ng kamatayan. Hindi pa man sumisikat ang araw, ay tinahak na ni Elias at Anila ang landas pasilangan. Sa kanilang daraanan, nagmistulang tuyot ang kagubatan. Wala ni isang ibong kumakanta at tila pati mga insekto'y umiiwas sa kanilang mga yapak. Lahat ay tahimik. Lahat ay nagbabadya ng panganib. Malapit na tayo sa ilog ng kamatayan, bulong ni Anila habang naglalakad sa likod ni Elias. Ang ikalawang butil ay nakabaon sa pusod ng tubig. Bantay ito ng isang dating engkanto na nilamon ng uhaw sa kapangyarihan. Siya ay naging aninong walang laman, tinatawag na tigmamanukan ng gabi. Paano ko siya matatalo kung hindi siya laman? Tanong ni Elias. Hindi siya kailangang talunin sa lakas, sagot ni Anila, kundi sa loobin. Sa loob ng ilog ay may pintuan ng alaala. Kung mahina ang puso mo, ikaw ang kakainin ng iyong nakaraan. Pagdating nila sa ilog ng kamatayan, tila nabalot ng usok ang paligid. Ang tubig ay kulay abo, mabagal ang agos, at sa bawat alon ay may lumulutang na alaala. Mga mukha ng patay, mga sigaw ng pinatay, mga panaghoy ng isinumpa. Hindi ito basta ilog, bulong ni Elias. Ito'y isang daang papasok sa sariling kaluluwa. Inabot ni Anila ang kanyang palad. Hawak ka sa akin, ngunit ikaw lamang ang maaaring sumisid. Ako'y hanggang gabay lamang. Huminga ng malalim si Elias at lumusong sa malamig na tubig. Parang yelo ang hampas ng ilog sa kanyang balat. Habang lumalalim, ang mundo sa ilalim ng tubig ay nag-iba. Wala ng hangin, wala ng tunog, kundi mga imaheng gumagalaw sa paligid niya. Una niyang nakita ang kanyang ama, si Mang Efren. Nakaluhod, duguan, hinihiyawan ng mga tauhan ni Don Marcelo. Anong silbi ng pag-aararo mo sa lupa, Efren? Ang may lupa lang ang may karapatang mabuhay ng payapa. Sigaw ni Don Marcelo sa alaala. Napaluhod si Elias. Tumulo ang luha sa kanyang mata kahit nasa ilalim siya ng tubig. Mang Efren, bulong niya. Hindi kita nailigtas noon, pero ngayon hindi ko na kayo pababayaan. Biglang nagdilim ang paligid. Mula sa likod ng alon ay lumitaw ang isang nilalang na may mahabang pakpak, walang muka, ngunit may bibig sa tiyan. Ito ang tigmamanukan ng gabi. Elias, ungol nito. Bibigyan kita ng kapayapaan. Ibigay mo lang ang iyong pag-asa. Sumulpot sa tabi ni Elias ang mga alaala ng kabiguan. Ang araw na ninakawan sila ng 6 ng tauhan ng Don. Ang gabing isinumpa niya ang sarili sa harap ng puntod ng ina. At ang sandaling isinuko niya ang pananampalataya. Lahat ay bumalot sa kanya. Ang tubig ay tila lumalamon na sa kanyang katawan. Wala kang halaga. Ang tulad mo'y hindi magwawagi. Ngunit biglang lumiwanag ang kanyang dibdib. Ang unang butil ng apoy ay kumislap. Mula sa kanyang dibdib, kumalat ang init papalabas at unti-unting nawasak ang anino ng tigmamanukan. Hindi ako susuko. Hindi ako mananatiling alipin ng nakaraan. Sigaw ni Elias. Sa gitna ng ilog, nakita niya ang butil na bughaw. May liwanag na parang pusong tumitibok. Hinawakan niya ito. Sa isang iglap, nilamon siya ng liwanag. Pag-ahon ni Elias mula sa ilog, bumagsak siya sa lupa na parang wala ng lakas. Tumakbo si Anila papunta sa kanya at niyakap siya. Nakuha mo ang ikalawa.
Ani Anila habang pinupunasan ang mukha ni Elias. Ngunit may sugat kang hindi basta gagaling. Alam kong babalik ang mga alaala. Bulong ni Elias. Pero ngayon, kaya ko na silang harapin. Habang nagpapahinga sila sa lilim ng punong saging sa kabilang panig ng kabundukan, isang matandang albularyo ang nakaupo sa tuktok ng isang silong ng gubat. May hawak siyang pulang bungo ng baboy at naglalagay ng langis sa kanyang mga mata. Mang Luben, bulong ng kanyang alalay, si Basilio. Dalawa na ang nakuha ng magsasaka. Wala siyang alam, sagot ni Luben. Ang ikatlong butil ay babaluktot sa kanyang puso at sa oras na iyon, doon siya magpapasya kung sino talaga siya. Ang araw ay nagsimulang sumikat sa silangan nang tinahak ni na Elias at Anila ang matarik na daan patungo sa bundok ng Alingaungaw, isang lugar na, ayon sa mga matatanda, ay may kakayahang ulitin hindi lamang ang boses, kundi pati ang pinakamalalim na hangarin, takot at lihim ng sinumang tumapak dito. Ang ikatlong butil ay tagapagsalamin ng budhi, paliwanag ni Anila habang inaayos ang kanyang gintong buhok na humahampas sa hangin. Kung ang naghahangad nito ay may kasinungalingan sa puso, ito'y nagiging abo. Napatingin si Elias sa kanyang mga palad. Sa kabila ng 2 butil ng kapangyarihan sa kanyang katawan, dama pa rin niya ang bigat ng kahapon, ang galit, ang lungkot, ang pagnanasa sa paghihiganti. Elias, sabi ni Anila habang humihinto sila sa isang mataas na batuhang bangin, bago tayo umakyat, kailangan mong malaman. Ang ikatlong butil ay bantay ng isang engkantong dating tao rin, gaya ko. Ngunit pinili niyang maging anino ng sarili niyang pangarap. Ano ang ibig mong sabihin? Siya si Calvino, tagapagbantay ng mga lihim. Isa siyang engkantong ginapi ng paninibugho. Nais niyang maging pinakamakapangyarihan, ngunit sa bandang huli, nalunod siya sa inggit at naging halimaw ng tinig. Pag-akyat nila sa bundok, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin. Sa bawat hakbang, naririnig ni Elias ang sariling boses na inuulit ang mga salitang hindi niya kailanman inamin. Bakit hindi mo sila nailigtas? Kasalanan mo. Kung mas malakas ka lang sana, bakit ka pa lumalaban kung alam mong walang saysay? Nabigla si Elias. Lumingon siya, ngunit walang ibang tao. Tinig lang ng sarili niyang loob na lumalaban sa kanya. Naririnig mo na ang sarili mo, sabi ni Anila. Ito na ang bahagi ng bundok na hindi lahat nakakaraos. Dito nasusukat ang tunay na lakas, hindi ng katawan, kundi ng katapatan sa sarili. Nakarating sila sa tuktok ng bundok kung saan may isang lumang dambana na yari sa puting batong parang sining, nakatayo sa gitna ng mga puno ng sedro. Sa gitna nito ay isang umiikot na kristal na tila may matang laging nakatingin. Doon lumitaw si Calvino, isang nilalang na may anyong tao ngunit walang mukha. Sa halip, may salaming umiikot sa ulunan nito at sa bawat pag-ikot ay nagpapakita ng iba't ibang bersyon ni Elias. Isang Elias na gahaman sa kapangyarihan, isang Elias na namatay sa galit, isang Elias na yumuko sa kasakiman. Elias, bulong ni Calvino, nais mo ba talaga ang butil? Sabihin mo nga, kanino mo gustong gamitin ang kapangyarihang ito? Para sa kabutihan, para sa mga inapi. Hindi iyan ang totoo, sigaw ni Calvino. Nais mong pahirapan si Don Marcelo. Gusto mong ipadama sa kanya ang sakit na pinagdaanan mo. Gusto mong maging hari sa lupang minsang minamaliit ka. Itinapat ni Calvino ang salamin sa mukha ni Elias. Dito nakita ni Elias ang sarili niya. Hindi bilang bayani kundi bilang isang lalaking lason ang puso sa paghihiganti. Lumuhod si Elias. Tumulo ang kanyang luha. Gusto ko siyang gantihan. Pero mas gusto kong putulin ang tanikala ng puot. Ayaw ko nang dumaan sa landas na iyon.
Gusto kong maging ibang tao. Ang taong hindi na paulit-ulit na nauulit ang kasaysayan ng pangapi. Tumigil ang salamin. Nagliwanag ang dambana. Unti-unting lumabas ang ikatlong butil. Isang puting kristal na kumikislap ng tila buwan. Nilapitan ito ni Elias at kinuha. Sa paghawak niya, naramdaman niya ang biglang gaan ng dibdib, para bang may punit sa kanyang kaluluwa na biglang tinahi ng liwanag. Si Calvino, na unti-unting natutunaw sa anyo, ay lumuhod sa harap niya. Pinili mong magsabi ng totoo sa sarili. Iyan ang pinakamahirap. Karamihan sa nagpunta rito ay nilamon ng sariling kasinungalingan. Habang bumababa sila mula sa bundok, may kakaibang sigla sa lakad ni Elias. Ang kanyang mga mata ay tila mas maliwanag at ang kanyang puso ay mas buo. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng punong balete sa kagubatan, si Mang Luben, ang albularyong kamag-anak ni Don Marcelo, ay nakatingin sa apoy na asul sa gitna ng kanyang altar. 3 butil na, aniya. Isa na lang at magiging panganib siya, hindi lang sa Don, kundi sa buong pamana ng kadiliman. Isang aninong hugis aswang ang biglang lumitaw sa likod niya. Gusto mo na bang siya'y alisin? Hindi pa, sagot ni Luben. Hayaan nating makuha niya ang ika-4. Doon madali siyang masusugpo. Sa lugar na ang lahat ay nagiging walang silbi. Ang init ng araw ay tila nawala sa pagpasok ni na Elias at Anila sa isang kagubatang tahimik, malamig, at kulay abo ang mga punong kahoy. Walang ibon, walang insekto, walang hangin. Tila ba pati kaluluwa ay naiipit sa katahimikang lumulukob sa paligid. Ito ang gubat ng walang bunga, ang taguan ng ika-4 na butil ng kakayahan, ang butil ng pagkawala ng pag-asa. Anong butil lang nandito? Tanong ni Elias habang pinagmamasdan ang mga tuyot na dahon sa lupa. Walang buhay, para bang nilason ang buong gubat. Ito ang butil ng katatagan ng kalooban, tugon ni Anila. Wala kang makikitang kaaway dito, wala kang makakalaban, wala ring makakatulong, tanging ikaw lamang at ang iyong paniniwala sa sarili. Hindi pa man nakakalayo ay unti-unti nang nararamdaman ni Elias ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ay tila hinahatak ng daan. Ang mga mata niya ay bumigat at ang damdamin niya ay tila nilamon ng biglaang kalungkutan. Hindi ito takot, kundi isang uri ng pangungulila na walang dahilan. Wala na yatang saysay ito, bulong niya sa sarili. Ano bang ginagawa ko? Isa lang akong hamak na magsasaka. Hindi ko kayang labanan ang kapangyarihan ng mayayaman. Hindi ako isinilang para dito. Elias, tinig ni Anila. Ngunit dumaan lamang ito sa kanyang pandinig na parang alon sa malayong ilog. Ang mundo ay tila unti-unting nalulusaw sa paligid. Ang mga punong dating nakatayo ay naging aninong umiikot. Ang lupa ay naging putik. At sa gitna ng lahat, isang maliit na batong kristal ang nakalutang sa hangin, ang ika-4 na butil. Pero habang nilalapitan niya ito, narinig niyang muli ang mga boses ng kanyang ama, ng kanyang ina, ng kanyang kabataan. Hindi para sa iyo ang tagumpay. Maging kontento ka na sa niyog at palay. Wala kang laban sa mayayaman. Umalis ka sa lupain ng mga Don. Napaluhod si Elias. Sa unang pagkakataon mula noong sinimulan niya ang kanyang misyon, naramdaman niyang ayaw na niyang tumuloy. Sa kabila ng 3 butil ng lakas na nakuha niya, parang wala pa rin siyang halaga. Ngunit biglang sumilay sa kanyang alaala ang isang mukha, si Lola Merced, ang matandang bulag sa baryo na binibigyan niya ng bigas kahit siya mismo ay kapos. Naalala niya ang sabi nito, hindi palaging panalo ang malakas. Minsan, ang nagsisigasig lang ang nakararating sa dulo. At doon, biglang lumiwanag ang paligid. Sa pagyakap niya sa sariling kahinaan,
isang liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Napagtanto niyang hindi kahinaan ang pagdududa sa sarili, kundi bahagi ito ng pagiging tao. Tumayo si Elias at tinungo ang butil na nakalutang. Sa pagkakahawak niya rito, isang ilaw ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Ang tatlong naunang butil ay sumiklab sa liwanag at ang ikaapat ay dahan-dahang sumanib sa kanila. Lumapit si Anila, mangyak-ngyak. Isa ka ng ganap na tagapagdala ng 4 na butil, ngunit hindi pa rito nagtatapos ang ating paglalakbay. Biglang yumanig ang lupa. Ang mga punong walang bunga ay naglaglag ng abo mula sa mga sanga at mula sa mga lilim ay lumabas ang isang nilalang na nababalot sa itim na usok, si Mang Luben, ang albularyo. Hindi ko akalaing makakarating ka rito, binata, Anya. Ngunit ako ang huling hadlang sa iyong layunin. Mula sa kanyang likod ay lumabas ang isang nilalang na may hugis tao, ngunit mata ay parang uling, balat ay parang basag na lupa, at hiningay amoy asupre. Ito si Saginor, ang nilalang na isinanib ko ng lakas mula sa 4 na barang, 3 sumpa at isang espiritong nananaghoy. Saad ni Luben. Nagtinginan si Anila at Elias. Isa itong nilalang na walang puso, hindi natatalo ng dahas, hindi natitinag sa salita. Ngunit sa gitna ng banta, pinisil ni Elias ang kanyang palad kung saan naroroon ang 4 na butil. Baka wala siyang puso, pero ako may puso at hindi ako nag-iisa. Ang hangin sa paligid ay tila nahati sa gitna ng liwanag at dilim. Sa isang panig, si Elias na may hawak ng 4 na butil ng kakayahan. Lakas, liwanag ng puso, paningin sa katotohanan at katatagan ng kalooban. Sa kabilang panig, si Saginor, ang nilalang na isinilang mula sa albularyong si Mang Luben. Walang puso, walang takot, at walang awa. Panginoon Luben, boses ni Saginor na parang bangin. Handa na po akong tapusin ang lalaking ito. Walang awa, Saginor, utos ni Luben. Bawiin mo ang kanyang lakas, ang kanyang loob, at ang kanyang buhay. Nagsimulang humakbang si Saginor. Sa bawat yapak niya, nabibitak ang lupa. Kumukulimlim ang langit. Napalunok si Elias, ngunit hindi siya umatras. Anila, bulong niya. Ano man ang mangyari, huwag kang lalapit. Ako ang haharap sa kanya. Tumango si Anila, hawak ang maliit na plautang pilak na ginagamit niya upang makipag-ugnayan sa mundo ng engkanto. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang wala siyang kapangyarihang makakatulong sa labang iyon. Si Elias na lamang. Biglang sumugod si Saginor, mabilis na parang anino. Kumuyom si Elias ng kamao at biglang nagliwanag ang una niyang butil, ang butil ng lakas. Sa isang iglap, nasalag niya ang kamaong itinapon ng nilalang. Bagsak ang lupa, niyanig ang paligid, pero hindi tumilapon si Elias. Nakatayo pa rin siya. Tao ka nga, pero ang puso mo'y mas matibay kaysa bato, anas ni Saginor. Sumugod muli si Saginor, sunod-sunod na hampas, parang bagyong walang tigil. Ngunit sa bawat atake, ang mga butil ni Elias ay nagliliwanag. Ang butil ng paningin sa katotohanan ang tumutulong sa kanyang makita ang mga galaw ng kalaban kahit halos hindi na nakikita ng mata. Ang butil ng liwanag ng puso ang nagbibigay sa kanya ng lakas loob kahit ang paligid ay puno ng takot at galit. At ang butil ng katatagan ng kalooban ang dahilan kung bakit siya hindi sumusuko. Ngunit hindi siya perpekto. Tinamaan siya sa balikat. Gumuhit ang dugo. Bumigat ang kanyang hininga. Si Saginor ay hindi ordinaryong kalaban. Isang sinapian ng puwersang itim at makaluma. Walang damdamin. Walang awa. Isang purong nilalang ng pagkawasak. Hindi mo ako matatalo, Elias? Bulong ni Saginor. Dahil ako'y isinilang mula sa kawalan.
at ang kawalan ay hindi pwedeng talunin. Ngunit ngumiti si Elias sa gitna ng dugo sa kanyang labi. Ngunit ako'y isinilang mula sa isang dahilan, sagot niya. At ang may dahilan ay hindi kailanman madaling gumuho. Tumalon siya, tinakma ang bato ng ikaapat na butil na ngayon ay naglalagablab. Idinikit niya ito sa kanyang dibdib. Isang silakbo ng liwanag ang sumabog mula sa kanya. Isang bugso ng alaala, pag-ibig, pagkalinga, at sakripisyo. Nabulag si Saginor. Napatigil si Luben. Hindi, sigaw ni Luben. Hindi maaaring. Ngunit huli na. Lumapit si Elias kay Saginor at sa halip na suntukin o saksakin, hinawakan niya ito sa dibdib. Saginor, bulong niya, baka hindi mo kailangan ng puso para maramdaman mong isa kang nilalang na karapat dapat mabuhay. Isang butil ng liwanag ang lumabas sa palad ni Elias at dahan-dahang pumasok sa katawan ni Saginor. At doon nagsimulang umiyak ang nilalang. Sa unang pagkakataon, lumuha ito. Yumuko, napaluhod. At sa gitna ng dilim, unti-unting bumabalik ang kulay sa kanyang balat. Ang mga matay nagkaroon ng ulirat. Hindi na siya ang halimaw kanina. Isa na lamang siyang nilalang na ninakawan ng damdamin. Hindi ko alam na kaya kong makaramdam, bulong ni Saginor bago siya tuluyang nawalan ng malay. Hindi mo siya pinatay, saad ni Anila na lumapit sa kanya. Pinalaya mo siya. Hindi lahat ng laban ay sinusuklian ng galit, sagot ni Elias. Minsan, ang tunay na panalo ay ang pagbigay ng pag-unawa. Ngunit habang binubuhat ni Elias si Saginor, biglang sumigaw si Luben. Ang katawan nito ay nilamon ng sariling anino at sa isang iglap ay naglaho sa alikabok. Hindi pa tapos ang laban, bulong ni Anila, dahil ang tunay mong kaaway ay naghihintay sa hasyenda ng mga Don. Hindi pa man lubos na humuhupa ang liwanag mula sa paglaya ni Saginor, nagsimula nang mag-ipon ng ulap ang kalangitan sa kanlurang bahagi ng bayan. Isang palatandaan, isang babala. Ang wakas ng laban ay lalapit na. Mag-aapat na araw na simula nang bumalik si Elias sa kanyang baryo. Sa tulong ni Anila at ng ilang engkantong tagapagtanggol ng kalikasan, mabilis siyang nakabawi sa lakas. Si Saginor, na ngayoy tinatawag ng si Simon, ay nagpapahinga sa kuweba ng niyugan, nilalabanan ng mga bangungot ng nakaraan, habang sinasanay ng mga engkanto na gamitin ang bagong nadiskubreng kalayaan sa puso. Ngunit hindi lahat ay tahimik. Ang hasyenda ng mga Don, ang tahanan ng pang-aabuso, kasakiman at kawalang hiyaan, ay nagliliyab. Hindi sa apoy, kundi sa galit ng taong bayan. Nalaman na ng lahat ang totoo, na ang kanilang lupaing binubungkal ay ninakaw lang ng mga hasyendero. At ang mas malupit, ang kalikasan ay nilalason ni Don Eufrasio upang gawing minahan ng mga banyagang kapitalista. Si Don Eufrasio ay may lihim sa ilalim ng hasyenda. Babala ni Anila habang nilalatag ang mahiwagang mapa ng mga engkanto. Doon niya ikinukulong ang mga nilalang ng kagubatan, ang mga diwata, duwende at anito na hindi sumusunod sa kagustuhan niya. Isa na roon ang tunay na hari ng gintong kagubatan, si Makandok. Si Elias ay hindi na nagdalawang isip. Ako na ang bahala, mariing sambit niya. Panahon ng wakasan ng ugat ng kasakiman. Pagpasok ni Elias sa hasyenda ay sinalubong siya ng isang hindi inaasahan. Isang linya ng mga armadong tauhan, pinamumunuan ni Don Eufrasio mismo. Sa tabi nito, si Mang Luben na ngayoy tila isang multong galit, may hawak na baston na may tadtad na talisman. Mali ang araw na pinili mong bumalik, Elias, singhal ng Don. Dahil ito ang araw ng iyong kamatayan.
Ngunit biglang pumutok ang lupa. Mula sa lilim ng punong kahoy, lumitaw si Simon kasunod ang mga engkanto ni Anila. Mula sa likod ni Elias, dumating ang taong bayan, may hawak na karit, itak at sulo. Hindi na ito laban ng isang binata, sabi ni Simon. Ito'y laban ng lahat ng inaapi. Nagsimula ang labanan. Ang mga engkanto ay ginamit ang hangin upang palayasin ang apoy ng mga tauhan ng hasyenda. Si Simon ay humarap kay Mang Luben sa isang makapangyarihang labanan ng mahika, habang si Elias ay tumungo sa ilalim ng hasyenda, sa lihim na kuweba, kung saan nakakulong ang mga espiritong pinahirapan ng kasakiman. Gamit ang pang-apat na butil, ang katatagan ng loob, at ang tulong ng pulang liwanag mula sa buhok ni Anila, na isinakripisyo niya upang buksan ang pintuan ng kulungan, nakapasok si Elias sa loob ng kuweba. Nakita niya si Makandok, isang nilalang na may balat na tila sinag ng araw, may buhok na gawa sa gintong hibla, at may boses na parang dagundong ng kulog. Elias, ikaw pala, saad ng nilalang. Ang binatang may puso ng magsasaka at tapang ng bayani. Panahon na, palayain mo ako. Dinikit ni Elias ang kanyang palad sa kadena ni Makandok. Nagliwanag ang mga butil sa kanyang dibdib. Isang malakas na liwanag ang sumabog at sa isang iglap bumagsak ang buong kuweba, pero hindi para saktan kundi para palayain. Si Makandok ay lumipad palabas at sa bawat hakbang niya sa lupa muling tumubo ang mga pinutol na puno. Muling bumuhay ang natuyot na ilog at muling lumiwanag ang buong paligid ng hasyenda. Sa ibabaw ng hasyenda, si Don Eufrasio ay nabalot ng sariling kasakiman. Habang papalapit si Elias, tinangkapar niyang suhulan ng binata ng gintong sinlaman ng baul. Sa'yo na ang kayamanan, basta't huwag mong ilantad ang mga lihim namin, sigaw ng matanda. Ngunit ngumiti si Elias. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakatago sa baul, kundi nasa kalayaan ng lupa at kalikasan. At sa isang buhos ng liwanag mula sa langit, bumuka ang lupa sa paanan ng Don. Inilamon ito ng kadilimang pinakawalan niya mismo. Si Mang Luben, nawalan ng mahika, nabaliw, at itinakbo ng mga asong ligaw sa kagubatan na pinaniniwala ang mga pagbabalik ng mga engkantong pinahirapan niya noon. Makalipas ang isang linggo, ang hasyenda ay naging baryo Makandok, isang bukirin para sa lahat, hindi para sa iilan. Si Elias ay hinirang na tagapamahalang magsasaka, habang si Anila, kahit wala ng gintong buhok, ay nagliliwanag pa rin sa puso ng bawat bata sa baryo. Si Simon, ngayon ay guro ng kabataan, nagtuturo ng kasaysayan at kabutihan, at hindi ng karahasan. Minsan, tuwing takip silim, umuupo si Elias sa ilalim ng punong matandang nara sa gitna ng bukid. Sa kanyang tabi si Anila at sa di kalayuan, naroon si Makandok, naglalakad sa gitna ng palayan na tila bantay ng bagong panahong payapa. Ang lupa, bulong ni Elias, ay hindi lamang taniman, isa itong alaala ng ating pinaglaban. At sa ilalim ng langit na muling naging asul, bumuo ng panibagong kasaysayan ang bayang minsang binusabos, ngunit ngayoy malaya na, wakas.